Traidor daw ang damdamin ng isang tao. May mga nararamdaman daw tayo na minsan siya nang nagdidikta kung ano ang dapat nating isipin at gawin. Pero kapag damdamin daw ang ating pinaiiral, kung hindi man tayo ang masaktan, tayo daw ang makakapanakit. Isang magandang araw sa inyong lahat at isang magandang kwento na naman ang ibabahagi ko sa inyo for today's video at mukhang medyo maiksi lang ang kwentong ito, so bear with me. At eto na, alam kong excited ka na, umpisahan na natin ang ating tampok na kwento for today's video dito lamang sa inyong paboritong Dear Mama Mia. Bakit kailangang laging may tuksong darating sa buhay ng isang tao? Bakit kung kailan akala mo payapa na ang lahat, meron at merong darating para sumira sa iyong mga nakalaang ginagawa? Dear Mama Mia, ito po ay isang kwento na naging bunga ng aking matinding nararamdaman na pagnanasa. Sa ngayon pa lang, Mama Mia, nais ko na pong humingi ng pasensya kung meron mang sa inyo na ma-offend o masaktan ko dito sa kwento ng buhay ko. Ayoko nga sanang ibahagi ito sa inyo, pero mula nung makapakinig ako ng isang episode dito sa inyong programa, ay hindi na po nawawala sa isipan ko ang ideya na kwento ko naman ang ibabahagi ko. Na balang araw, kwento ko naman ang maririnig kong binabasa ninyo sa inyong YouTube channel. Mama Mia, ako po ay isang simpleng lalaki noong una. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Brandon. Nasa mid-30s na po ako nung mangyari itong kwentong ito. Kung tutuusin, matured na, Mama Mia, hindi na dapat nakakagawa ng mga malalaking pagkakamali na pagsisisihan habang buhay. Kaya lang, Mama Mia, hindi ko lubos akalain na masisira pala ang simple kong buhay noon dahil sa isang maling damdamin at sa isang maling tukso na hindi ko mapigilang patulan. Mama Mia, hanggang ngayon, hindi pa rin po ako lubusang nakakawala sa mga alaala ng pagkakamaling ito. Isang pagkakamali na kahit aking sarili ay hindi ko magawang patawarin. Tubong probinsyang Quezon po ako, Mama Mia. Lumaki ako sa isang baryong tahimik. Payapa yung lugar kung saan ay magkakaibigan o walang magkaaway na mga tao at magkakakilala ang isa't isa. Lumaki po ako sa isang masayang pamilya. Isang pamilya na puno ng pagmamahalan. Isang pamilya na matatawag mong siguro ay huwaran sa pamilyang Pilipino. Kaya lang, Mama Mia, maaga pong nawala ang mga magulang ko. Ewan ko ba kung sino pa yung mga masasaya, sila pa yung binibigyan ng mga matitinding pagsubok tulad nito. Magkasunod pong namatay ang aking mga magulang. At dahil ako ang panganay sa aming magkakapatid, napilitan po akong maghanap ng mapagkakakitaan.
At dito nga ay tinuruan ako ng aking tiyuhin na kapitbahay din namin kung paano ang maging isang karpentero. Tinuruan niya akong gumawa ng bahay, ng mga cabinet, mesa, at kahit na anong mga muebles na gawa sa kahoy. Hindi naman po ako mahirap turuan at madali naman po akong natuto. Yun ang naging pinagkakakitaan ko simula nga noong ako nang mag-isa ang nagtaguyod sa mga kapatid ko. Masakit mawalan ng mga magulang. Masakit ang maulila ng lubos. Pero Mama Mia, binigay ko na po lahat ng lakas, pati na rin lahat ng oras at atensyon ko sa aking pagtatrabaho para mabigyan ng maganda-gandang kinabukasan ang mga kapatid ko. Walang luho ang buhay namin. Pero wala din namang gulo. Hanggang sa lumipas ang mga taon. Napagtapos ko na rin ang aking mga kapatid at nagkaroon na sila ng kanya-kanya nilang mga buhay. Masaya ako dahil nagampanan ko po ang ibinilin sa aking responsibilidad ng aking mga magulang. Pero nung nawala na po sa aming tahanan ng aking mga kapatid dahil nagsipag-asawa na, ako po ay naiwang mag-isa. Pero ayos lang naman ang buhay ko. Wala namang problema. Sa akin, basta may trabaho ako, may makain, at may tagay tuwing Sabado, kasama ang mga kumpare kong sina June at Pido, ay ayos na yon. Yun na ang simple pero masayang buhay para sa akin. Ilang taon pong naging ganon ang buhay ko. Hanggang sa dumating ang tag-init na yon. Mainit dahil mainit talaga sa aming probinsya, lalo na kapag buwan ng Marso, Abril at Mayo. Nakakainis ang alinsangan ng panahon. Na para bang bawat araw ay sinusubok ang pasensya mo sa tindi ng sikat ng araw. Lalo pat Mama Mia, maalikabok po gumawa ng mga muebles at gumawa ng mga bagay-bagay na gawa sa kahoy. Lahat ng alikabok, pati na rin yung sodas ng kahoy ay napupunta sa'yo. At dito ko rin po siya unang nakita. Itago po natin siya sa pangalang Jessie. Si Jessie po, ang sabi ng aming mga kapitbahay at mga kaibigan, ay galing daw po siyang Maynila. Asawa siya ng kapatid ng aking amo. O Mama Mia, liban po sa pa-extra-extra kong paggawa ng mga bahay at pagkukumpuni ng mga cabinet, ay meron po akong pinagtatrabahuan na mga nagbebenta ng muebles. At ang kapatid nito ay asawa raw ni Jessie. Ang sabi ay magbabakasyon daw sina Jessie at ang asawa niya ng ilang buwan sa aming pamilya. Para raw magpahinga at magpalamig ng ulo. Alam mo naman sa probinsya, hindi ba Mama Mia? Maraming mga kwento-kwento. Merong mga bagay na kahit anong pilit mong itago ay hindi talaga nakakatakas sa mapagmasid na mga mata at tenga ng mga tao sa paligid. Ang sabi ay may tinatakasan daw problema ang mag-asawa sa Maynila kaya naparito ang mga ito sa aming probinsya. Ang sabi pa nga daw, nagkaroon daw ng malaking problema ang mag-asawa dahil mismo kay Jessie. Hindi ko naman alam exactly kung ano talaga ang problema. Hindi ko na lang din inalam pa Mama Mia. Pero sa unang tingin ko pa lang kay Jessie, alam ko na Mama Mia na hindi po talaga siya galing sa probinsya.
Makikita mo sa kanyang kilos, pananamit at itsura na hindi po siya yung tipo ng babaeng magtatagal sa lugar na ito. Maputi, makinis, maayos magsalita, at mukhang mabango kahit pawisan pa ang buong mukha. Isang uri ng babae na bihirang-bihira kong makita sa lugar namin. Sa amin kasi, halos lahat ng babae nakadaster. Halos lahat ng babae umaga pa lang ang buhok ay hindi na maitsura. Samantalang siya kahit anong oras sa buong araw, kapag nakita mo siya ay alam mo talaga na pinaghandaan niya ang paglabas ng bahay. Nung una, Mama Mia, ay tinawagan po ako ng amo ko. Nung unang araw ng pagdating nila mula sa Maynila. Ang sabi kumpunuhin ko raw yung bubong ng isa niyang bahay dahil dun daw titira ang kaniyang kapatid at asawa nito. Isa po ako sa mga pinagkakatiwalaang karpintero ng amo ko. Kaya dahil ako rin ang walang pamilya, ako lang din ang agad-agad niyang napapatawag anumang oras niyang gustuhin basta't hindi araw ng Sabado. Dahil araw po yun ng inuman namin ng mga kaibigan ko. Nagpunta agad ako dun sa bahay na sinasabi ng aking amo. At habang nasa itaas ako, Mama Mia, narinig ko po ang boses ni Jessie. Napakalambing ng kaniyang boses. Hindi katulad ng mga babae sa amin na sigaw at mga brusko ang boses. Siya, malambing at may halong pag-aalala. Brandon, gusto mo ba ng malamig na tubig? Sabi niya mula sa ibaba. Paglingon ko ay ayun na siya, Mama Mia. Nakatayo sa ilalim ng araw. Nakasuot ng medyo maiksing bestida. May hawak na pitsel na alam kong may lamang malamig na tubig. Ngumiti siya sa akin. Pero ang ngiting iyon ay tila mas maliwanag pa kesa sa sikat ng araw. Mama Mia, halos masilaw ako sa kanyang ngiti. May kakaibang naramdaman ang puso ko nung masilayan ko ang matamis niyang pagngiti sa akin, pati na rin yung malalalim niyang biloy sa magkabilang pisngi. Hindi ko alam noon kung tukso ba ang tawag doon. Pero ang alam ko, Mama Mia, ay nakaramdam ako ng awa sa aking sarili. Dahil nung nakita ko siya ay napatanong ako sa sarili ko kung bakit nga ba hindi ako naghanap ng babae na pwede kong maging asawa. Wala na po kasi ako, Mama Miyang, maramdaman sa mga babae sa aming probinsya. Yung mga crush ko kasi dati, meron na pong mga asawa. Sa probinsya po kasi, madalas maagang nag-aasawa ang mga tao. Kaya kung tutuusin, napagbabansagan na po akong matandang binata sa edad kong higit 30 na noon. Naisip ko, hindi siguro ako makakaramdam ng ganito kung meron akong sarili kong pamilya at sarili kong asawa. At dahil doon, Mama Mia, ay may naramdaman akong kakaiba sa asawa ng kapatid ng aking amo. Madalas na rin akong magtrabaho noon sa bahay nila. Napagtanto kasi nila na ang dami-dami palang pwedeng kumpunihin. Brandon, mag-focus ka na lang muna dun sa kabilang bahay, ha? Kasi gusto ko maging maayos ang pagtira ng kapatid ko at ng asawa niya doon. Alam mo naman, yung hipag ko, laking Maynila yan. Laking masarap ang buhay. Kaya ayokong maramdaman niya na mahirap ang buhay dito sa atin sa probinsya. Ang sabi bukod dun sa bubong, may sira na rin daw yung isang haligi. Tapos, yung isang cabinet daw,
may butas na rin daw. Ikaw na rin ang magkumpuni dun sa lababo nila ha. May tagas daw yung tubo eh. Ang dami-dami niyang pinapagawa sa akin. Sa totoo lang, Mama Mia, mabait po itong amo ko. Bukod sa mabait, galante. Galante nga siya sa amin na hindi niya kaano-ano at mga trabahante lamang niya, mas lalo pa siyang galante doon sa kapatid at hipag niya. At dahil may negosyo siyang inaasikaso sa bayan at gusto niyang turuan ng kanyang kapatid dito, ay madalas po silang laging wala. Laging pumupunta sa bayan para asikasuhin ang negosyo o di kaya naman ay turuan ng kung ano-ano ang nakababata niyang kapatid. Samantalang itong asawa ng kapatid niyang si Jessie ay naiiwan lang lagi sa bahay. Hindi ko rin alam kung bakit hindi po siya sumasama sa asawa niya at sa kapatid nito. Madalas lang siyang nasa bahay at nagluluto. Minsan, nagdidilig ng halaman. At minsan naman, nagpapaligo ng mga aso. Doon ko nakita na kahit pala itong si Jessie ay laking Maynila, wala rin pala itong kaarte-arte sa kanyang katawan. Iisipin mo lang talagang maarte siya dahil sa kulay ng kanyang kutis. Pero hindi naman pala. Kahit yung aso nilang galisin at may mga garapata pa, ay hindi po siya nang didiri na ito ay paliguan at alagaan. Mama Mia, lagi po akong pasikretong nakamasid lagi sa mga kilos ni Jessie. At napapansin ko rin na hindi lang po ako ang ganun sa kanya. Maging siya ay ganun din ang ginagawa sa akin. Lagi din siyang nakamasid, Mama Mia. Lagi din niya akong tinitignan at inoobserbahan kapag nandoon ako. Hindi ko mawari kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga tingin sa akin. Minsan ay naiilang ako. Minsan naman ay ginaganahan ako lalo sa trabaho. Lalo na kapag nakikita ako sa kanyang mga mata na meron siyang mga bagay na gustong itanong sa akin. Na meron siyang mga bagay na gustong malaman. Na merong pakikisimpat siya sa kanyang mga tingin. Para bang gusto niya akong makausap. Pero hindi niya alam kung papaano uumpisahan ang aming usapan. Isang tanghali habang inaayos ko yung sirang gripo at sirang tubo sa may kusina, ay lumapit siya bigla sa akin. Hindi ko inaasahan ang kanyang paglapit at ang pagtatanong niya sa akin ng isang personal na bagay. Brandon, may asawa ka na ba? Tanong niya sa paraan na parang simpleng tanong lang yon. Na para lang may mapag-usapan kaming dalawa at huwag mapanis ang mga laway namin dahil kaming dalawa lang noon ang nasa bahay. Wala ma'am. Wala po akong asawa. Ano bang ma'am? Di mo naman ako amo. Pwede bang Jessie na lang? Nakakailang naman yang mami. Hindi naman ako ang nagpapasweldo sa'yo, kundi si Kuya Jeston. Ngumiti siya sa akin. At doon ko muling nakita ng mas malapitan yung ngiting unang gumugulo sa aking isipan gabi-gabi. Opo, Mama Mia. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa walang babae ako sa buhay o wala akong nakakasama at nakakaniig at lagi na lang akong nagsasarili. Kaya ganun na lang ang epekto sa akin ni Jessie o dahil ba talaga may kakaibang damdamin na akong namumuo sa kanya. Simula noong ngumingiti siya sa akin at nakikipag-usap, sa tuwing pupunta ako sa bahay nila para may kumpunihin at ayusin na kung ano-ano, ay siya na ang madalas kong nakakasabay kapag nagkakape at nagmemeryenda.
Nagkakakwentuhan kami tungkol sa naging buhay niya sa Maynila. Tungkol na rin mismo sa lugar, sa mga ingay, sa trapiko na hindi niya raw naranasan dito sa probinsya, at sa mga taong walang pakialam sa buhay ng isa't isa at laging nagmamadali araw-araw. Ako naman ay nagkukwento sa kanya ng mga simple kong buhay dito sa probinsya. Yung malawak na palayan, yung mga tahimik na gabi na tanging kuliglig lamang ang maririnig, at ang hangin na laging amoy lupa lalo na kapag ganitong tag-init. Minsan, sabi niya sa akin, ang tahimik ng buhay mo, no? Nakakainggit. Napangiti ako sa sinabi niyang yun. Tahimik, totoo, oo. Pero minsan nakakabingi rin naman ng katahimikan. At kung sinasabi mong nakakainggit ang buhay ko, naku, huwag kang mainggit dito sa buhay ko. Wala kang dapat kainggitan. Ako nga dapat ang mainggit sa buhay mo sa Maynila eh. Tumingin siya sa akin ng matagal, na para bang may gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi-sabi. Mama Mia, sa totoo lang, sa mga titig niyang yun, ay lagi pong nag-iinit ang aking pakiramdam. Pero hindi ko po maiwasan na unti-unti ring nagsisimula ang takot na umusbong dito sa aking dibdib. Dahil alam ko, Mama Mia, alam ko na sa tuwing nagkakausap kami, sa tuwing nagkakalapit kaming dalawa, ay mas lalong tumitindi ang nararamdaman ko sa kanya. Isang bagay na hindi ko dapat maramdaman. Isang bagay na hindi ko dapat hayaang mas umusbong pa dahil mali. Mali. Pero kahit ilang beses ko pong sabihan ng sarili ko na mali itong ginagawa at nararamdaman ko, ay hindi ko po talaga napipigilan ang tukso na lumulukob sa aking damdamin, Mama Mia. Nagsimula na po akong magpantasya kay Jessie. Nagsimula na po na sa bawat gabi, siya na po ang laman ng aking imahinasyon. Sa bawat pagkakataon na nakakaramdam ako ng alinsangan ng panahon, siya na po ang lagi kong hinahanap-hanap. Siya na rin ang laman ng aking mga panaginip. Sa umaga, pagmulat ko sa aking mga mata, siya ang una kong naiisip. Sa gabi naman, bago ako tuluyang maidlip, siya rin ang pumapasok sa aking damdamin. Mama Mia, hindi ko mapigilan ang aking sarili na mas lumapit pa kay Jessie. Iniisip ko noon na pwede ko namang pagbigyan ang aking sarili na isipin siya hanggat gusto ko. Total naman, aalis lang din naman siya matapos ang kanilang bakasyon. Pero lumipas ang isa, dalawa, hanggang sa magtatatlong buwan na ay hindi pa sila umaalis mag-asawa sa aming probinsya. At sa pagtagal ng panahon, ay lalo po akong nahuhulog sa bitag ng sarili kong damdamin. Hanggang sa dumating na nga ang tag-ulan, Mama Mia. Tapos na po ang tag-init. Tapos na ang bagay na kinaiinisan ko sa bawat taon. Isang gabi noon ng Hunyo, nagdeklara na noon ng Pag-asa na nagsisimula na ang tag-ulan. Kaya malakas ang ulan noon. Nawalan din ng kuryente ang buong baryo namin. Nagulat ako dahil nagring yung dikipad kong cellphone. Mama Mia, lahat po sa bayan namin ay magkakakilala. Lahat po ay may numero sa isa't isa.
Pero nung tignan ko ang screen ng cellphone ko, ay hindi ko naman po kilala ang numerong tumatawag. Sinagot ko, wala naman akong pinagtataguan eh. Nagulat ako nung marinig ko ang malambing na boses ni Jessie sa kabilang linya. Brandon, sorry sa istorbo ha. Pero baka naman pwede kang pumunta dito sa bahay. Tumutulo kasi ulit yung kisame sa may sala eh. At ako lang mag-isa dito. Natatakot ako. Mama Mia, hindi ko na po yun oras ng trabaho. Hindi ko rin naman amo si Jessie. Kung tutusin, wala naman akong utang na loob sa kanya para agad akong pumayag at sumang-ayon sa pakiusap niya. Pero kahit na wala akong responsibilidad, kahit na hindi dapat dahil gabi na at mag-isa lang siya, kahit na hindi dapat dahil umuulan at kailangan ko nang magpahinga dahil may trabaho pa bukas, ay pumayag pa rin ako sa kaniyang pakiusap. Iniisip ko na lang na siguro gusto ko lang namang makatulong sa kapwa ko. Kaya ko yun ginagawa. Kaya ako pumayag na puntahan siya. Pero ang totoo, Mama Mia, alam ko sa sarili ko kung anong tunay kong nararamdaman. At yun ang totoong dahilan kung bakit ako pumayag sa pakiusap ni Jessie. Gusto ko lang siyang makita. Gusto ko lang siguraduhin na maayos siya. Lalo pat mag-isa lang daw siya sa bahay na yon. Pagdating ko doon ay agad niya akong sinalubong. Agad niyang pinakita sa akin yung tumatagas. Dalawa lang kami sa bahay nung gabing yun. Sa totoo lang, hindi naman po ako pwedeng umakyat sa bubong dahil umuulan nga ng malakas. Hindi pwede at baka madisgrasya pa ako o baka tamaan pa ako ng kidlat baka ikamatay ko pa. Pero dahil nagmamakaawa siya ay naghanap na lang ako ng ibang pwedeng paraan para kahit papaano ay maibsan man lang ang tumatagas na tubig mula doon. At habang inaayos ko po yung tumutulong tubig, si Jessie naman ay naghanda ng mainit na kape. Tahimik ang buong bahay. Tanging malalakas na patak ng ulan lamang ang aking naririnig. Nakahanap na ako ng paraan para tuluyang tumigil pansamantala yung tagas ng tubig mula sa kisame. At nung bumaba na nga ako sa kisame, ay inalok niya ako ng kape. "Salamat ha," sabi niya habang nilalapag ang tasa. "Wala yun," sagot ko naman. "Uy, hindi lang yun wala, Brandon. Gabi na. Dapat hindi ka na nagtatrabaho ngayon tapos umuulan pa ng malakas. Pero pinuntahan mo pa rin ako. Hindi mo pa rin ako pinabayaan kaya maraming salamat talaga." Ngumiti siya, Mama Mia. Ngunit sa gabing iyon ay may kakaibang kahulugan ang kaniyang mga ngiti para sa akin. Hindi ko alam, pero parang may nakita akong lungkot sa kaniyang mga mata. Bukod sa lungkot ay may nakita din akong kakaiba. Isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman at hindi nakikita sa ibang babae. At bago ko pa man nalaman at napagtanto yung nangyayari sa pagitan naming dalawa, ay naramdaman kong nilalapit na niya yung kanyang kamay sa aking braso. Hanggang sa hinaplos na nga niya ang malalaki at matitigas kong mga braso, Mama Mia. Mabagal, banayad,
Ngunit mainit ang mga haplos na yon. Brandon, bulong niya sa akin. Hindi ko na matandaan kung saan talaga nagsimula at kung papaano nagsimula ang lahat. Siguro sa isang titig. Hindi. Baka sa isang haplos. O baka sa isang halik. Oo, Mama Mia. Naramdaman ko na lamang na naglapat na ang mga labi naming dalawa. Naramdaman ko na lamang ang may init niyang hininga sa aking mukha. Nakita ko na lamang na pumipikit-pikit siya habang ginagalaw ang kanyang labi. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kahit alam kong hipag ito ng amo ko, ay wala na rin akong nagawa para pigilan ang kakaibang init ng aking damdamin. Ginantihan ko na ang mga halik niya na yun. At alam ko, Mama Mia, alam ko na ang halik na yon ay ang susi sa isang bawal na lugar. Isang lugar na hindi dapat namin pununtahan. Isang lugar na dapat iniwasan namin hanggang sa aming makakaya, pero magkahawak kamay naming pinuntahan. At sa gabing iyon, nakalimutan ko po na hipag siya ng amo ko. Sa gabing iyon, nakalimutan kong may mali sa ginagawa naming pareho. At sa malakas na ulan mula sa labas, parang naging isang musika ang kasalanan na ginagawa naming dalawa sa gitna ng kanilang sala. Opo, Mama Mia. Sa gabing iyon ay hindi na namin napigilan ang aming mga damdamin. Siguro nga pareho naming alam na mangyayari yun. Siguro nga alam niya simulat sa pool nung tinawagan niya ako at nagpapatulong siya sa akin na pwedeng mangyari ito. Pero yun siguro talaga ang gusto niya. At siguro maging ako, alam ko rin na mangyayari ito sa oras na pumayag akong puntahan siya sa kanilang bahay habang siya ay nag-iisa at gabing-gabi na at wala pang kuryente ang buong baryo. Pero Mama Mia, aaminin ko po, kakaibang ligaya, kakaibang saya at init ang aking naramdaman habang magkaisa ang mga katawan naming dalawa ni Jessie. Kakaiba po. Isang bagay na kailanman ay hindi ko naranasan sa tanang buhay ko. Pagkatapos ng gabing iyon ay nakatulog si Jessie. Ako naman ay pasimpleng pumuslit para umuwi na. Hindi ko nais na maabutan ako ng amo ko o ng kapatid niya sa bahay na yon. Dahil alam ko na isang malaking iskandalo at gulo talaga sa baryo kapag nangyari yon. Pero simula nung gabing yon ay hindi na naging pareho ang pakikitungo namin ni Jessie sa isa't isa. Siguro dahil probinsyano ako, kaya hindi ako makatingin ng diretso sa kanyang mga mata tuwing umaga at pumupunta ako doon para magtrabaho. Pero si Jessie, Mama Mia, tila walang nangyari para sa kanya. Tila hindi naging isang mga katawan namin. Tila hindi namin trinaydor ang kanyang asawa kung umasta siya. Ngumingiti pa rin siya sa akin gaya ng mga ngiting binibigay niya sa akin noon, nung wala pang nangyayari sa amin. Tanging kaming dalawa lang ang nakakaalam at nakakaramdam na may ibang ibig sabihin na ang mga ngiting iyon. Nagluluto pa rin siya. Nagtatanong kung may proyekto ba ako bilang sideline o di kaya kung ano ang ginagawa ko
sa trabaho ko dun sa kaniyang bayaw. Simpleng mga usapan. Casual na mga tanong na akala mo talaga ay casual na magkakakilala lang kami. Pero sa likod ng bawat ngiti niya, sa likod ng bawat mga tanong niya, Mama Mia, may mga lihim kaming sandali na alam naming kailanman ay pareho naming hindi kayang kalimutan. Sa unang mga araw, simula nung may unang mangyari sa aming dalawa ni Jessie, ay mula kaming usapan tungkol sa mga nangyari sa amin. Parang hindi na namin iniisip yung nangyari, na para bang isang panaginip lang ang lahat. Isang magandang panaginip. Pero makalipas lamang ang halos 5 araw mula nung unang may nangyari sa amin, ay naulit na naman po iyon, Mama Mia. Tinawagan niya ako. Ang sabi niya, hindi raw niya kayang hilahin yung malaking cabinet at babaguhin daw niya ng pwesto. Sorry wala kasi dito ang asawa ko. Wala rin dito ang kapatid niya kaya wala akong matawag na tulong. Baka pwedeng mamaya na lang yan kapag nandyan ang asawa mo. Palusot ko na pilit pang iniiwas ang sarili kong muling magkamali, Mama Mia. Bakit, Brandon? Ayaw mo na ba akong tulungan? Sabi niya sa kabilang linya sa isang napakalambing at mapangakit na boses. Kaya wala na naman akong nagawa, Mama Mia. Oo, pumunta na naman ako. Pumayag na naman ulit ako. Pagdating ko doon ay nakasarado ang pinto ng kanilang bahay. Unang katok ko pa lang ay agad itong nagbukas. Tapos hinila niya ako papasok at agad niyang sinara yung pinto. Magtatanong pa sana ako kung anong cabinet ba ang tinutukoy niya nung bigla niya akong siniil ng marubdob na halik. Brandon, miss na kita. Hindi ko na kaya. Hindi ko kayang kalimutan ang nangyari sa ating dalawa. Please, angkinin mo ulit ako. Gawin mo ulit akong iyo. Paulit-ulit niyang sabi sa pagitan ng mga halik niya sa aking mga labi. Yung kanyang kamay ay naglakbay na rin sa aking buong katawan. Hanggang sa nahubad na nga niya ang suot kong t-shirt, Mama Mia. Ako naman, dahil sadyang tukso talaga para sa akin itong si Jessie, ay hindi na rin ako nakapagpigil. Lalo pat nasilayan ko ang kanyang itsura. Nakasuot siya ng hapit at manipis na damit. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Sa mismong likuran ng pintuan ng bahay nila ay ginawa namin yung isang bagay na hindi na dapat pang naulit sa pagitan naming dalawa. Sa pagkakataon na to ay mas mabagal na ang ginawa namin. Na tila ba mas ninanamnam namin ang bawat sandali, ang bawat halik, ang bawat pag-iisa ng aming mga katawan. Pagkatapos naming pagsawaan ng isa't isa, ay tsaka ko naman inilipat yung isang aparador para may pangsabi lang siya bilang alibay ng kaniyang asawa kung sakali mang may magsabi dito na pumunta ako doon ng ganitong oras. At mula nga nung pangalawang beses na may nangyari sa amin ay wala na kaming pagpipigil ni Jessie, Mama Mia. Sa kahit anong oras, sa kahit saang sulok ng bahay, laging may nangyayari sa aming dalawa kapag may pagkakataon na.
Kapag wala ang asawa niya o wala ang amo ko na bayaw niya, ay ako palagi ang tinatawag niya. Minsan, sasabihin niyang may sira daw sa bintana. Minsan naman sirang gripo, sirang tubo. Kahit minsan ay wala naman talagang ganon. Opo, Mama Mia. Hindi na lang kami na kontento sa isang beses sa isang linggo na may mangyari sa amin. Hanggang sa halos inaaraw-araw na namin ang isa't isa. At doon, sa mga lihim na tanghali at lihim na gabi, ay unti-unti akong nalulong sa kakaibang init, pusok at alindog na hatid ni Jessie. Ang bawat haplos niya, bawat bulong, bawat halik ay tila po isang ipinagbabawal na gamot na ayaw ko na sanang tigilan dahil alam ko na kapag bigla itong mawawala sa akin ay mababaliw din ako. Pero Mama Mia, hindi naman po ako walang konsensyang tao. Hindi naman po ako walang konsensyang nilalang. Kasi kapag natatapos na at humuhupa na ang init naming dalawa ni Jessie, ay tila naririnig ko ang boses ng aking konsensya. Asawa siya ng kapatid ng amo mo. Ano ka ba, Brendon? Bakit tinitikman mo ang asawa ng iba? Kahit anong pilit kong isantabi yung boses na yon, alam ko, Mama Mia. Alam ko na hindi ko magagawa yun dahil alam ko rin sa sarili ko na mali yung ginagawa namin. Kaya lang, ang hindi ko po talaga mawari at hindi ko pa talaga maintindihan sa sarili ko. Bakit kapag nandyan na itong si Jessie, ay hindi ko po napipigilan ang init na aking nararamdaman? Bakit po kapag nandyan na si Jessie at nakaharap na sa akin ang kaniyang nakakabighani at nakakabaliw na alindog, ay tila nagiging pipi ang aking konsensya? Tila nawawala ito, Mama Mia. Tila hindi ko naramdam, tila hindi ko napansin. Ang tanging mahalaga lamang sa akin kapag nagkikita kaming dalawa ay ang mailabas namin ang init na aming nararamdaman. Minsan, Mama Mia, nung tapos na naming pagsaluhan ang init ng aming mga katawan, ay naitanong ko bigla kay Jessie, hindi ka ba nakokonsensya sa ginagawa nating dalawa? Hindi ka ba nakokonsensya na iniiputan natin sa ulo ang iyong asawa? Mama Mia, tumingin sa akin ng taimtim si Jessie. Tumingin siya sa mga mata ko. Bakit ikaw? Nakokonsensya ka ba? Oo naman. Talaga? Kung nakokonsensya ka talaga, Brendon, bakit isang tawag ko lang nandito ka na? Bakit sa tuwing tatawag ako, tila inaantay mo talaga ang pagtunog ng cellphone mo? Yun ay hindi ko nasagot, Mama Mia. Hindi ko nasagot ang kanyang sinasabi dahil totoo naman talaga. Totoong bawat araw ay nag-aantay ako ng tawag niya. Kasi alam ko na kapag tumawag na siya, ay ligtas na kaming dalawa. Ligtas na naming pagsasaluhan ang mga init ng aming katawan. Dahil sinisigurado na niya na wala ito. Sinisigurado na niya na hindi na makakabalik pa ang kaniyang asawa sa araw na yon
at tanging kaming dalawa na lang ang maiiwan sa bahay. Sa totoo lang, Jessie, hindi ko rin alam kung bakit hindi ko kayang pigilan ang damdamin ko sa'yo. Kung bakit sa tuwing tatawag ka, hindi ko kayang unahin ang konsensya ko. Kung bakit lagi akong nauunahan nitong aking tukso at init na nararamdaman. Huwag kang makonsensya dahil pareho lang tayong dalawa, Brandon. Sa totoo lang, nung una, sinubukan ko naman na pigilan itong aking damdamin. Sinubukan ko naman talaga na huwag pansinin ang init na nararamdaman ko para sa'yo. Pero hindi ko talaga mapigilan, Brandon eh. Hindi ko mapigilan. Mama Mia, sobra-sobra na ang nararamdaman kong pagkabaliw sa asawa ng kapatid ng amo ko. Paulit-ulit, kahit saan ako magpunta, kahit anong ginagawa ko, init ng katawan ni Jessie ang hinahanap-hanap ko. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko, Mama Mia. Siya lagi ang laman ng aking isipan. Siya lagi ang laman ng bawat gabi ng aking pagtulog. Isang gabi, Mama Mia, ay tinawagan niya ako. Sabi niya, wala daw ang kanyang asawa at kapatid nito ng 2 araw. Kaya pwede raw akong matulog sa bahay na yon kung gugustuhin ko. Pero, nag-usap kami. Namamayang 10:00 na lang ako ng gabi pupustit para walang makakita sa amin na kapitbahay. Pumayag naman siya. Parang ang bagal ng oras sa akin nung mga panahon na yon. Gusto ko na agad na mag 10:00 na ng gabi para makasama ko na ang babaeng aking kinakukumalingan at kinababaliwan. At pagdating nga ng 10:00 ng gabi ay agad akong nagtungo sa bahay niya. Palingalinga pa ako sa paligid. Sinisigurado na walang ibang nakasunod o nakatingin sa akin. At nung masiguro ko na ay kumatok ako. Pagkatapos nung buksan niya ako ay ako na agad ang yumakap sa kanya at sumiil ng halik. Agad ko siyang binuhat at pumunta kami sa kwartong tinutulugan nilang mag-asawa. At noon ay paulit-ulit na may nangyari sa aming dalawa. Bago pa mag 4:00 ng umaga ay bumalik na ako sa bahay. Siyempre, hindi ako pwedeng abutan ng 5:00 doon at baka may magising na nakapitbahay at magtaka kung bakit ang aga ko doon. Mag 9:00 ng umaga nung bumalik ako sa bahay na yon. Tahimik ang bahay. Pagpasok ko sa sala ay naroon siya. Nag-aayos ng mga bagong pitas na bulaklak na nilagay niya sa mesa. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko ang kaniyang bewang. Alam kong wala pa ang asawa niya. Lumingon siya sa akin. Pagkatapos, Mama Mia, ay hinalikan niya ako sa labi. Matindi ang naging halikan naming dalawa. Jessie, paano kung malaman nila? Tanong ko na ang tinutukoy ay itong aming ginagawa. Walang makakaalam, Brandon. Walang dapat na makaalam. Sagot niya sabay halik ulit sa akin. Pero mali kami. Mali kami sa pag-aakala na walang makakaalam at walang makakakita. Dahil sa mismong pagkakataon na yon, sa mismong sitwasyon na yon, ay meron palang nakamasid sa amin.
Bago pa namin namalayan, Mama Mia, ay may nakatayo na palang bulto ng katawan sa may pintuan. Yun ay walang iba, Mama Mia. Walang iba kundi ang amo ko. Opo, ang bayaw ni Jessie. Ang kapatid ng asawa niya. Nakatitig sa amin. Walang salitang namutawi sa kanyang mga mata at bibig. Malamig ang kanyang tingin, Mama Mia. At ang tingin na yun ay tila nagpabagsak ng buong mundo ko. Nanginginig ang tuhod ko. Mali. Hindi lang tuhod ko ang nanginginig noon, kundi maging ang buo kong katawan. Sir, sabi ko. Nung marinig niya akong magsalita, ay dun siya umimik. Lumayas ka dito sa bahay ko, Brandon. Yun lang ang sinabi niya, Mama Mia. Hinawakan ng mahigpit ni Jessie ang kamay ko. Pero mas nanaig sa akin ang takot ko sa amo ko. Kaya pilit kong binibitawan ng kaniyang kamay. Magkatapos ay umalis ako sa bahay na yon. Mama Mia, mula noon ay naglaho ang lahat ng katahimikan ng buhay na tinatamasa ko. Mula noon ay nawala ang akala ko na buhay na tataglayin ko hanggang sa aking pagtanda. Hindi ko alam, Mama Mia. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa buhay ko sa pagkakataon na yon. Nasa bahay ako, nanginginig. Sobrang panginginig, Mama Mia. Kumalat ang balita. Oo, gano'n naman talaga sa probinsya eh. Kahit walang malaking eskandalo na nangyari, ay kumalat pa rin ang ginawa kong pang-iipot sa ulo sa kapatid ng amo ko, Mama Mia. Kumalat ang mga pinagsaluhan naming bawal na sandali ni Jessie. Ang dating tahimik kong buhay ay naging tila malaimpyerno. Wala na pong gustong kumuha sa akin bilang karpintero. Naririnig ko pa ang usap-usapan ng iba. Oy, baka kapag yan ang kunin nyo, ahasin ang mga asawa ninyo. Ang mga dati ko ring kaibigan at kainuman ay tila umiiwas din sa akin. Tila ba natatakot din sila na maging mga asawa nila ay tataluhin ko. Ang mga tao sa baryo, Mama Mia, ay pinandidirihan ako. At si Jessie? Si Jessie ay nawala din. Umalis din siya, Mama Mia, nang walang pasabi. Ang huli ko pong balita tungkol sa kanya ay nagkasakit siya. Kaya bumalik na ito ng Maynila. Ang sabi pa ay kasama raw nitong bumalik sa Maynila ang kaniyang asawa. Baliw yata yung asawa ni Jessie. Iniputan na sa ulo, pinatawad pa. Ang dumi-dumi na ng babaeng yun. Naririnig ko pa mula sa iba. Simula nung umalis sila Jessie, Mama Mia, ay naging parang patay na po ang paligid ko. Tahimik ang bawat umaga, malamig ang bawat gabi. Wala nang tawag tuwing hating gabi. Wala nang ngiti at wala nang kahit na anong palatandaan na minsan ay may isang nilalang na nagbigay sa akin ng kakaibang sigla.
Bumalik ako sa dati kong buhay. Karpentero pa rin ako, Mama Mia, pero hindi na po ako nakakahanap ng kliyente sa bayan namin, kundi mga malalayong lugar na. Tahimik ulit ang buhay ko at mag-isa. Pero hindi na po yun ang dati kong buhay, dahil kahit anong ayos ko sa mga sirang bahay ng iba, hindi ko po naaayos ang pagkasira ng sarili kong puso at pagkatao. Tuwing umaga, nararamdaman ko na tila umiiyak ang kalapati sa bubong, na para bang pinapaalala sa akin ang lahat ng nawala sa buhay ko dahil nagpadala ako sa tukso ng may asawa. At tuwing gabi, kapag nakahiga na ako sa aking higaan, ay napapatingin ako sa kisame. Iniisip kung bakit ko hinayaang mangyari ang lahat. Minsan, Mama Mia, habang nag-aayos ako ng mesa ay napapatingin ako sa mga kamay ko na dati ay humahawak sa katawan ni Jessie, humahaplos at nagbibigay sa kanya ng ligaya. Ngayon, ang mga kamay na ito ay puro dumi, puro kalyo, nanginginig na para bang kahit ang mga daliri ko ay tinatanggihan na rin ako. Lumipas pa ang mga buwan, Mama Mia. Naging kakaiba na rin ako. Ayokong kausapin ng mga tao. Kapag may kumakausap ay saglit lang akong sumasagot. Minsan bigla na lang akong tatahimik at nakakatitig sa kawalan. Hanggang sa isang araw ay dumating ang pinsan ng dati kong amo. Brandon, balita ako wala ka nang tinatanggap na trabaho. Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Hahayaan mo ba talaga na makaapekto sa'yo habang buhay yung nangyaring iskandalo? Pagod na po ako. Pagod na po. Naku, alam mo, Brandon, lahat ng tao nagkakamali. Lahat ng tao may nagagawang masama sa buhay nila. Hindi lang naman ikaw yun. Pero wag mong hayaan na ang pagkakamali na yon ang maging dahilan para tuluyan ng maging miserable ang buhay mo. Mama Mia, tama naman siya. Alam kong tama siya. Kaya ang ginawa ko na lang ay pinag-igihan ang trabaho ko. Tuwing umuulan, parang kasabay ng bawat patak noon ay ang bawat alaala na gusto ko nang anurin ng baha at tuluyang kalimutan. Paglipas ng mga taon, Mama Mia, ay tumanda na akong mag-isa. Hindi na ako nagkaroon pa ng asawa at mga anak o ng sariling pamilya. Hindi na ako muli pang nagmahal. May mga kabataan pong tumutulong sa akin sa aking trabaho. Tinatawag na po nila akong Mang Brandon ngayon. Wala silang kaalam-alam sa nakaraan ko dahil lumipat po ako ng ibang baryo para makapagsimula ulit. Pero sa tuwing nakikita ko ang mga taong nagmamahalan, ang mga taong merong masayang pamilya, ay naiisip ko at bumabalik sa aking alaala ang pamilya na sinira ko, ang pamilya ni na Jessie at ng kaniyang asawa. Kahit ilang taon na po ang lumipas, Mama Mia, ay wala po akong balita tungkol sa naging buhay ni Jessie at ng asawa niya. Kung naging maayos ba sila, kung nagkapatawaran ba sila, wala akong kaalam-alam. Ang hiling ko lang sana ay sana hindi po sila tuluyang nasira dahil sa naging kasalanan namin. Dahil ako, kahit wala naman talagang nagpaparusa sa akin, ay hindi pa rin po ako pinapatahimik ng sarili ko pong konsensya. Maraming salamat, Mama Mia. Binahagi ko po itong aking kwento hindi para ipagmayabang na minsan ay may isang
babaeng may asawa na nahumaling sa akin. Sinulat ko po itong aking kwento para maging aral at leksyon sa mga tagapakinig ninyo, lalong-lalo na sa mga may asawa na. Ang tukso ay laging nandyan. Pero kapag ikaw ay pumatol dito, maaaring ang tukso ay maging katapusan na rin ng masaya at tahimik mong tahanan. Hanggang dito na lamang po, Brendon. Ganda ng pangalan ni Kuya Brendon o ni Mang Brendon na. Brendon ba talaga pangalan mo, Kuya? Ang ganda ng name mo, parang hindi pang makalumang tao. Pero anyways, dun tayo sa kwento ng buhay mo. Ay nako, isa na namang tao ang nagpadala sa tukso at tuluyang nilamon ng kamunduhan ng ating nasaksihan. At gaya ng mga maraming kwento na nai-share na natin dito, wala po talagang magandang naidudulot kapag tayo ay nagpatalo sa tukso. Alam nating lahat na hindi dapat tayo nagpapatalo at bumibigay sa tukso, pero may mga pagkakataon talaga na hindi natin yon naiiwasan. May mga pagkakataon talaga na nauuna pa natin ang pangangailangan ng ating katawan kaysa sa sarili nating dignidad. Maraming salamat Kuya Brendon sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Sa mga nakikinig ngayon, kung meron po kayong sariling kwento ng buhay na nais nyong i-share, ay nako, mag-email lamang po kayo dito, mamamiacdo0317@gmail.com. At kapag tapos na po kayong mag-email ng sarili ninyong kwento, ay hikayatin nyo rin ang inyong mga katrabaho, kapamilya, kaibigan na mag-share ng sarili din nilang kwento at mag-subscribe dito sa channel natin. Kung hindi din kayo subscriber sa isa pa nating channel, please pakihanap po Encounters with Mama Mia. Kung hindi nyo mahanap, andyan po ang link sa baba. Kung walang link sa baba, may mga link po sa nagdaan nating mga kwento. Charot lang. Grabe naman kung wala pa rin talagang link sa baba, ano. Anyways, maraming salamat po ulit sa inyo at naway maging isang malaking leksyon itong kwento ni Kuya Brendon sa inyong mga sariling mga buhay. Okay? Huwag na po tayong gumawa ng mga maling pinagdaanan ng iba. Huwag na po nating i-testing. 'Di ba? Alam na natin na hindi maganda ang kalalabasan dahil naranasan na ng iba. Huwag na po nating pagdaanan sana. Yun lang naman ang dasal natin, okay? Pero, naku, ang dasal ko rin ay pagpalain at syempre bigyan ng magandang kalusugan at magandang buhay ang ating mga subscribers na laging nakasuporta at ang ating ding mga members. Speaking of members, hello ako kay K2G Minisound, kay Colleen Bueno, kay Dayan Martinez, Evelyn Kawit, kay Maria Elena Abe, kay Maureen Tugab, kay Gimaras Girl, Easy Gale, kay Mila Raduban at kay Freaky, ang ating mga members na laging nandyan at nagmamahal sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, hello din ako sa ating mga suki. Pasok mga suki, Presyong Divisoria. Kay ako kay Ruby Ramos, kay Alcura Ukit, Roslyn Caraballo, Shantik. Maraming salamat, Leonie Hiso. Hello rin ako kay Dominic Malilin. Thank you very much sa iyong pakikinig. At sa mga hindi natin nabasa na mga pangalan, please, huwag kayong mairita at huwag kayong magsawang puntahan itong ating channel kahit hindi pa kayo nababasa dahil baka sa susunod, kwento nyo naman po ang ating ibabahagi dito o pangalan nyo naman po ang ating babasahin at babatiin. Thank you very much sa inyong lahat. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia hanggang sa susunod nating kwento. Dito lamang sa inyong paboritong programa. I love you all. Mwah, mwah, mwah. Mag-ingat po kayo palagi. Bye-bye!